pinakakalat nila na ipinasosoli daw ng COA yung bilyong-bilyong halaga ng pera. Uy, ilang araw Ilang araw bago yung hearing, yung pa-second paninirang puri kay Inday Sara dyan sa Kongreso, naglabas ang COA ng desisyon na dinidecline niya yung appeal ng Office of the Vice President patungkol sa confidential funds. Kasi hindi talaga pumutok yung Madriaga nila, mga bossing. Yung Madriaga issue nila talagang supot eh. Hindi ko nga alam kasi bakit nilagay pa nila yan dyan. No, ang isa lang talagang paliwanag bakit sinalang pa rin nila si Madriaga is whatever Madriaga is gonna say, whether it's gonna explode sa mukha niya or not, nakapanira na siya ng puri. Nasira niya na yung pangalan ni Inday Sara at saka ni Pangulong Duterte. Nasira niya na ng konti. Kumbaga, nakasugat siya ng bahagya sa reputasyon ni Inday Sara. Naniwala ba ang mga tao? Hindi. Bakit? Kasi ang taong nagsisinungaling, ang taong sinungaling, mga bossing, kahit gaano ka kagaling magsinungaling, maniwala ka. Dahil nagsisinungaling ka, dahil hindi ka nagsasabi ng totoo, makikita kung anong katarantaduang ginagawa mo. Mabibisto ka, mga bossing, dahil nagsisinungaling ka nga eh. Pero kapag ikay nagsasabi ng totoo, kapag ikaw ay talagang hayag ang iyong pagiging mabuting loob, mabuting puso, maniwala ka kahit anong sira ng tao sa paligid mo. Hindi ka talaga maaapektuhan. Katulad ni Inday Sara, kaliwat kanan since 2022 up to now. Binabanatan na si Inday Sara. Nasisira ba si Inday Sara? Hindi. Palakas pa ng palakas. Mas lalo siyang minamahal ng bayang Pilipino. Sabi ko nga, bobo talaga itong Dilawan, itong Pulahan. Dito sa Pilipinas, kung hindi ba mahilig tayo sa action movie na yung bida laging ginugulpi sa una. Tapos gigil na gigil tayo kasi ginugulpi siya ng ginugulpi hanggang sa pagdating ng panahon na pwede na siyang maghiganti, di ba? Pagdating sa dulo, lagi pa rin yung bida ang nananalo, di ba? Hindi nila gets yun na pag nakikita ng tao na masyado mong inaapi yung isang tao na wala namang ginagawang masama, gigil na gigil ang mga Pilipino. Ginagawa pa rin nila. Kaya ayan, so si Madriaga, yung pagpunta niya diyan sa Kongreso, walang mabuting naidulot diyan sa kanilang kausa patungkol sa pagsira kay Inday Sara. Nakita lang ng taong bayan, inexpose lang ng Kongreso sa taong bayan, or mas pinatibay lang ng Kongreso sa taong bayan na ang target lang talaga nila is to ruin Inday Sara. Sirain si Inday Sara. Wag muna natin tong dalhin sa Senate. Wag muna natin tong dalhin sa plenaryo. Wag muna natin tong pagbotohan. Wag muna natin dalhin sa impeachment court. Dahil pag dinala natin to sa impeachment court, nang hindi natin tinatadtad si Inday Sara sa court of public opinion, baka matalo tayo. Kasi importante yung trial by publicity. Kasi wala talagang ginagawa ang Congress na ito. Wala nang probable cause dyan. Hindi na sila naghahanap ng probable cause. Kasi ang sinabi nga nila dito hindi namin kailangang malaman kung tama ba o mali yung testimonya at ebidensya nito. Ang importante lang sa kanila, makahanap sila ng probable cause. So, ang gagawin lang nila, yung probable cause na nakikita nila kahit mali, ididiin nila ng ididiin sa mukha mo hanggang sa mapaniwalaan mo. Because ganyan ang mga propagandista. They have to do things kahit na mali, they have to do it and say it. Yung lie, they have to say it a million times para magtunog tama ito. Sabi nga nila, it doesn't have to be true. It just has to sound like it. Hindi kailangan maging totoo yung isang bagay. Kailangan lang niyang maging mukhang totoo. And paano magiging mukhang totoo yung isang bagay kapag paulit-ulit nilang ibinabalita yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo dito sa TV5, paulit-ulit, araw-araw ginigis nila yung Terry Ridon. Bakit? Bakit? Kasi gusto nila na si Terry Ridon maging tama. And in order for them to make Terry Ridon look credible, araw-araw nilang pagsasalitain yan. Paulit-ulit, kahit nabobo na siya, kahit natangan-tanga yung tao sa kanya, paulit-ulit pa rin nila yan nagagawin hanggang sa mabuisit na yung tao, maniwala na lang sa kanya. Kaya tayo bilang mga Pilipino, hindi natin yan nahayaan mangyari. So sa top 10, pangsyam si Inday Sara, yung Office of the Vice President, pangsyam, tapos ang issue lang niya confidential funds. Hindi katulad nung iba na allowances, procurement, intel funds, hindi yun ganun. Sabi nga dito, mga bossing, na iba-iba ang gravity, ang issues. Most cases, nakalagay dito most cases, allowances, bonuses, procurement issues, confidential funds, documentation problems. Hindi yun ibig sabihin or technical violations, procedural lapses, policy interpretation issues. Yun lang po. Hindi siya ibig sabihin na kapag may notice of disallowance, kaninakaw mo na. Wala yung nakalagay. Walang nakalagay sa COA. Nakalagay lang sa COA, it's either meron kang hindi tamang pagdi-disburse, pagbibigay ng allowance, bonus, procurement issues, confidential funds, documentation problems. O technical violations, procedural lapses, policy interpretation issues, yung iba yung pagkaka-interpret mo. Katulad yan, nag-issue ako, itong resibo lang na ito, mali pala yan, kailangan mas komprehensibo doon. So under appeal dapat dapat laging sinasabi ng kamera yung under appeal, hindi nila sinasabi yun. Basta ang sinasabi lang nila isoli para mapaniwala ang taong bayan na si Inday Sara magnanakaw talaga.
Pero walang sinabi ang COA na nagnakaw si Inday. At ang legal remedy diyan is i-appeal mo 'yan sa korte. Because kung hindi ka nakakuha sa hindi ka nakakuha ng tamang sagot sa COA at nakalagay naman na mas makapangyarihan ang korte kaysa sa COA, dapat gamitin mo 'yun, 'di ba? At kung halimbawa meron akong appeal, o halimbawa meron siyang 60 days na appeal, na pwede pa siya mag-appeal, o di pwede mong ilagay doon still under appeal. Bakit mo i-issue na kailangan isoli na nila kagad yung pera? And again, pag sinoli ko yung pera na yan, ibig sabihin, tinanggap ko na yan. O, ganun yan. O, pakinggan natin itong balitang ito, mga boss. May pinababalik na pera na naman ang Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. 375 million pesos ang dapat isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng confidential funds noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 million pesos na naunang pinasasauli ng COA para sa 2022. Ang galing, hindi ba? Inilabas nila yung bagong pinasosoli nila inline para doon sa Congress. Para doon sa susunod na hearing sa mga susunod na araw. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, sumablay yung kay Madriaga. So kailangan nila makakita ng mas matibay na may ibabato kay Inday Sara. Kaya ito yung dapat nating sasabihin sa tuwing inilalabas tong balitang ito. Na under appeal po yan. Hindi po ibig sabihin yan final and executory na yan. Hindi po. Hindi lang nila na-satisfy yung COA, kaya naglabas ang COA ng tawag dito ng desisyon na isoli yung pera. Pero hindi yan ibig sabihin kailangan mo na talagang isoli, kasi meron pa nga siyang legal remedy, which is magsisik ka ng audience sa mga korte para maipaliwanag mo yung side mo, kasi sabi ko nga sa inyo, merong mga batas sa Pilipinas. Lahat ng batas sa Pilipinas, walang ibang pwedeng mag-interpret kung hindi ang mga korte. Yun ang trabaho ng korte. Ngayon, kung ang Commission on Audit, yung pagtingin niya sa batas na ito, sa tingin mo, mali yung interpretasyon ng Commission on Audit sa batas na ito, kailangan mong tumakbo sa korte, kailangan tumakbo sa mga huwes, kailangan mong tumakbo sa Supreme Court, kasi sila yung pinaka dapat nag-i-interpret ng batas. So, kini-question mo yung COA pagdating sa kanilang pag-i-issue nito. Ito ang argumento mo. Ang COA magbibigay din ng kanilang argumento. And ang Supreme Court ang magsisilbing arbiter ng mga argumento na yan, whether sino ba talaga ang totoo. Ang pinaka huling-huli na magdidesisyon dyan is Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema na hindi magsusoli si Inday, tama yung interpretasyon ni Inday, COA mali yung interpretasyon nyo, i-ekis ng COA yan. Walang magagawa ang COA dun. Ganun po yon, mga bossing. Ngayon, ang pinalalabas kasi nila dito, nag-issue ang COA na isole, ibig sabihin, kailangan ng isoli ni Inday Sara. Hindi po. Korte po ang magsasabi. Kung sila Inday Sara nagnakaw sila at gusto nilang isoli talaga yan, pwede na nilang isoli ngayon. Pwede na nilang isoli. Pero, meron pang legal na paraan para, i-questionin itong solusyon. Itong desisyon ng COA. Ano yun? Tumakbo tayo sa Suprema, Korte Suprema, para malaman natin kung tama ba, kung si Commission on Audit ba, hindi sila sumobra sa kanilang mandato. Kung si Commission on Audit ba ay tumalima sa kanilang mga bylaws. Ganun yun. So, meron pang legal remedy. Therefore, hindi dapat sinasabi ng COA na kailangan ng na ito, tapos na, final and executory na ito. Hindi po. Sinasabi lang ng COA dito na dinidecline namin yung inyong sagot sa aming mga notice of disallowances. Ang susunod na step is isoli yung pera. Yun yung, kung hindi na sila magkakaintindihan, kung hindi na mag-a-appeal, isoli yung pera. Pero, dapat na bang isoli yung pera? Hindi pa. Kasi nga, isosoli lang yung pera na yan kapag magiging final and executory lang yung pagsusoli ng pera kapag yun din ang desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Ngayon pinutol na nila doon sa kailangang isoli yung pera. Pinutol na nila doon. Hindi na nila in-explain yung mga procedure after that. Ibig sabihin, propaganda yan. Ibig sabihin, pinaniniwala nila yung tao na may problema talaga si Inday Sara sa pagdi-disburse ng confidential funds. Maaring sa COA na pwedeng impluwensyahan ng gobyerno, pwedeng yun ang gusto nilang palabasin, pero ang magdidesisyon po dyan, mga kababayan, korte. Pwede pa yan i-appeal sa korte at korte ang magsasabi whether si Inday Sara isosoli yung pera na yan o hindi, yung OVP isosoli yung pera na yan o hindi. Kasi nga, marami na inisyuhan ang COA ng mga ganito na hanggang ngayon hindi pa po na isosoli yung pera. Isang halimbawa si Pinoy. Si President Noynoy Aquino, namatay na lang siya. Hanggang ngayon, pag tiningnan mo yung pera na ipinapasoli sa kanya sa opisina niya, makikita mo doon naka-under appeal pa yun.
Ilang taon na ang nakakalipas, naka-under appeal pa rin yun. Ilang taon na? 12 years ago na yun. Hanggang ngayon, naka-appeal pa din yun. O bakit itong kay Inday Sara nilalabas natin ngayon? Yung mga congressman na yan, sila De Lima, sila Jokno, bakit hindi nyo singilin yung mga dilawang kalahi ninyo tungkol sa notice of disallowance? Bakit kay Inday Sara, kagat tayo ng kagat? Ngayon, notice of disallowance, si Inday Sara lang ba ang may notice of disallowance? Nakalagay dito, mga bossing, sa top 10, pang-siyam siya. Sa top 10 na may issue ngayon sa notice of disallowance, ang PNP meron, ang Department of Agriculture, lahat ng sangay niya meron, National Irrigation, National Housing, PhilHealth, lahat meron. Bakit hindi natin pinag-uusapan yun? Bakit si Inday lang? Kasi nga ang layunin netong hearing na ito, ang layunin nito talagang sirain lang at siraan lang si Inday Sara. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Hindi ba mga bossing? Kaya hindi tayo hihinto, kahit paulit-ulit di tayo hihinto. funds. Ayon sa COA, may 4 na paglabag ang OVP. Una ay ang pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay ang confi funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica. So, ninakaw yung pera? Hindi. Ninakaw ba yung pera? Hindi. Yung pera, ibinabigay sa isang personalidad. Hindi ba? Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Base ito sa naging pagdinig ng House Good Government Committee. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal ang paghawak o Yun yung sinabi, hindi daw dapat ilipat sa hindi otorisadong opisyal. Ninakaw yung pera? Hindi. Mali yung pagkaka-transfer ng pera. Pero ninakaw yung pera? Hindi. Yung Congress is making it appear or making it look like Inday Sara stole the money. Ano pa? disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP ang mga hinihinging dokumento para sagutin ang mga pinuna sa audit observation. Hindi naipasa ng maayos. May ipinasa? Meron. Hindi naipasa ng maayos. May ipinasa? Meron. Sufficient? Hindi. Ninakaw yung pera? Hindi rin. Why? Kasi kung ninakaw yung pera, wala talagang ipinasa yan na kahit na ano. Katulad sana yan ng MOOE ng mga congressman na certification by liquidation by certification lang. Ito may ipinasa Sufficient? Hindi. Kung para sa grupo ni Inday, sufficient. Para sa COA, hindi. O sino magre-referee sa kanila? Ang magre-referee sa kanila, Supreme Court. Supreme Court. So, final and executory, itong report ng COA, hindi. Supreme Court will decide whether final or tama itong desisyon ng COA. Di ba? Yun yung pinupunto natin dito Pinakikita nila na ninakaw ni Inday ito. Pero ayon mismo dito sa kanilang mga findings at COA findings, meron lang kulang. Meron lang hindi mai-provide pa sa ngayon ang opisina ni Inday Sara. May ipinrovide ba sila o totally wala? May ipinrovide po sila. Kulang nga lang. Ngayon, bakit kulang pa rin sa'yo yan? Pwede bang ma-impluwensyahan si COA? Pwede. Bakit? Kasi agency yan ng gobyerno. Gobyerno nagpapatakbo dyan ngayon, ang usapan dito, question mark, nagnakaw si Inday o hindi? Paano mo papatunayan nagnakaw? Ayan nga Isinuli nga. Memorandum o nagpakita nga ng mga dokumento. AOM. Nasa 62 million pesos ang ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat ang ibinigay ng mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay ang information gathering. Katulad nyon, meron kaming ipinakita, meron kaming ibinigay na pera doon sa mga informant. Hindi tinanggap ng COA. Ba't hindi tinanggap? Kailangan nyo kasing mapatunayan na successful yung intel gathering. Nilagay ko na nga dyan Successful. Ano pang kailangan mo? Yung mismong report kung paano namin pinaandar from start to finish yung intel gathering? Pwede. Hindi mo na trabaho yun Hindi trabaho ng COA yun. Ang trabaho ng COA is alamin whether yung pera na gamit ng tama. Ba't kailangan mo pang magdagdag ng requirement na kailangan natin ma-prove na successful yung inyong intel operations? Paano anong kakayanan ng COA para alamin kung successful yung intel operation? Ito sa akin lang, personal na opinion ko lang to. Hindi naman sila miyembro ng intelligence community. Ang pinag-uusapan lang naman dito, pera. Ba't kailangan pa nilang alamin kung successful ba yung intel gathering mo? Halimbawa, ang pinag-uusapan dito, NPA. Successful ba? Successful? Paano ba ginawa niyo? So, step by step ko, sino yung sino yung intel ko, paano namin ginawa? Paano pag nag-leak yan? Wala namang capacity ang COA na ng information na katulad niyan. Hindi ba? Paano kung pag nag-leak yan? Dinalaman pa ng mga makakaliwa kung paano nag-ooperate yung intel operations ng gobyerno. So hindi ko talaga maintindihan ito. Nilagay dito yung pera, dito yung pera, dito yung pera. Ninakaw? Hindi.
May ipinresentang dokumento ang opisina? Meron. So total, meron ba silang ninakaw dito? Hindi natin alam. But as far as I know, kapag ikaw nagpakita ka ng resibo, ibig sabihin na gamit mo yung pera na yon, ninakaw yung pera, hindi. Surveillance activities na may kinalaman sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw ng 199 million pesos ang opisina ng bise para sa pagbili ng supplies at medical o food aid. Ayan gumastos. Purchase supplies, provisions of medical and food aid. Nakalagay, kanino galing tong information na to? Galing ito sa Office of the Vice President. Meron silang pinaglagyan ng pera na yan. Hindi nga lang tinatanggap ng Commission on Audit dahil kulang pa yung dokumento. Ninakaw yung pera? Hindi, nililiquidate nga Kung ninakaw yan, hindi mo sana nililiquidate yan. Wala ka sanang idea how to liquidate it kung hindi mo alam kung saan napunta yung pera. Ngayon, ang tanong, ito bang liquidation na ito sapat? Ito bang liquidation na ito proof na hindi siya nagnakaw? Hindi rin. Pero hindi ito proof hindi ito proof na nagnakaw siya. Therefore, dapat patas lang tayo. Sino ang magre-referee sa usapin na ito? Supreme Court. Under appeal ba ito or appealable ba ito? Oo, appealable ito. Final and executory ba ito? Hindi po. Bakit ang pinalalabas ng media at saka ng Congress parang kasalanan ng kagad ni Inday Sara? Pero acknowledgement receipts lang daw ang kanilang naipakita. Git ng COA, dapat ay masuportahan ito ng official receipts o sales invoice Yun. So may kulang. May kulang. Ninakaw yung pera? Hindi. May kulang? Oo. Appealable ba ito? Appealable ba ito? Oo. Bakit parang pinalalabas na nila ninakaw yung pera? para matiyak na valid ang pagbili. Yung 150,000 pesos each na ginamit noong May 18, 2023 at July 6, 2023 para sa purchase of information ay na-reimburse ng mag-grant ang cash advance noon lamang July 13, 2023. Mariin kasing pinagbabawal ang paggamit ng confidential funds para sa reimbursement. Magiging final and executory ang Katulad nun. Bawal ito. Bawal ito. Para sa kanila naman, hindi bawal yan. Mga abogado rin naman kami. Yan, tinan mo. Mga CPA din naman kami. CPA lawyer kami. Hindi bawal yan. Hindi bawal yan. Sige, para malaman natin. Maghanap tayo ng referee para magsabi sino yung totoo sa atin. Sino yun? Supreme Court. Final and executory, yung resolusyon ng COA, hindi. Under appeal. Ninakaw yung pera, hindi natin alam. Bakit parang pinalalabas na nila, ninakaw na ni Inday yung pera? notice of disallowance kung hindi magsusumiti ng apila ang kampo ni VP Sara sa loob ng 6 na buwan. Yun naman pala pwede pa palang i-apila bakit parang pinalalabas nyo na kagad na hindi na nag-comply? Pinalalabas nyo na kagad na mali. Halimbawa, napunta to sa Senado. Ito yung mga confidential funds mo. Oo nga actually, under appeal yan sa Supreme Court. Kasi nga, para sa amin, namin ng tama. Papakita namin sa inyo kung paano namin niliquidate. Ayan para sa amin tama yan. Isa kanila hindi tama who's gonna decide? COA ang magfa-flag. But who's gonna decide kung yung decision ba ng COA tama o hindi? It's always the Supreme Court. So may impeach na ba si Inday dahil dito? Hindi nga na-impeach si Noynoy May pinababalik din ang COA kay Noynoy. Hindi nga hanggang ngayon 12 years na hindi pa ibinabalik, hindi nga na-impeach si Noynoy. Gets ninyo? So pinalalabas nila dito nagnakaw si Inday Sara pero hindi naman talaga nagnakaw si Inday Sara. Yan ngayon ang mga matinding pag-uusapan pa. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos ang dapat isauli ni VP Sara at Posibleng umabot. Tingnan mo yung wording posibleng umabot sa 400 plus million. Yung dapat isoli ni Sara. Final na ba yun? Yung dapat niyang isoli? Hindi pa ba siya under appeal? Yung nire-request na isole kung hindi maipo-provide lahat ng mga tamang dokumento, yun dapat ang proper wording. Pero dito sa balita, sinasabi nila, ang dapat isole, sinusoli na, pinapasoli na. Siyempre ikaw, kung mangmang ka na Pilipino, pinapasoli na pala, ba't hindi pa isole? Pinuputol na kasi nila doon sa dapat isole Kailangan ituloy natin yung buong proseso. Pinapasoli ng COA. Pero, under appeal pa yan. So hindi pa dapat isoli ni Inday kasi nga, kailangan pang mapatunayan kung talaga bang may paglabag at talaga bang may pagkakamali. Hindi inaamin ng opisina ni Inday na nagkamali sila. So kanino sila tatakbo? Sa COA pa din? Hindi na. Hihingi sila ng audience doon sa kinauukulan. Sino yung kinauukulan dito? Korte. Mga korte, either RTC yan, yung Court of Appeals or Supreme Court. Doon po, yun ang magsasabi. Pag sinabi na ng Supreme Court, dapat isoli na. Pero kung hindi pa naman sinasabi ng Supreme Court, under appeal pa yan. Sinasabi ba nila dito, under appeal? Sinasabi nila dito, dapat isoli ni Inday. Dapat. So parang final and executory na. Kaya mag-iingat tayo mga bossing sa mga napapanood natin sa media dahil ganito katarantado ang mainstream media
ginagago nila yung balita, hindi nila kinukumpleto para mas maintindihan ng tao. Iniiwan lang nila doon sa sa naratibo na kailangan isoli ni Inday Sara, pero hindi nila pinapaliwanag na hindi pa naman yun final and executory. Ganyan kagago ang mainstream media at tayo paulit-ulit nating i-expose yan. Mga sangkot, tingin ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ng COA ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds. Maling paggamit pero hindi ninakaw. Klaro ha, maling ginamit pero hindi pag ninakaw. Kasi parang pinalalabas nila ninakaw na pag tinanong mo yung kulot na si Ko, yung makabayan, pag tinanong mo, nasaan dinala yung pera? Gago. Ayan na nga, pinapakita na kung nasaan dinala yung pera, hinahanap mo pa. Mali lang yung pagkaka-liquidate, pero nakalagay dyan, in-itemize ng Office of the Vice President kung paano nila ginamit yung pera. Kasi nga propagandista sila, gusto nilang ilagay sa utak ng mga Pilipino, ay, nasan yung pera? Nasan yung pera? Gago. VP Sara. So in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015. Ang pangit na nito. Kulubot na to. Tayo na, ganyan ang nangyayari kapag puro kasamaan ang ginagawa mo sa bayan mo eh. Dash 01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Yun naman pala eh. Determination of probable cause. Ito na naman. O di padalhin din natin yan sa Senado. Yun naman ang nire-request natin para magkaalaman na. Putang ina yan, dapat ba talagang ma-impeach si Inday o hindi? Probable cause kayo ng probable cause. Lagi kayo nagpapa-interview, may probable cause na. Bakit hindi nyo pa ina-actionan? Ba't kailangan pa mag-hearing-hearing? Kasi nga sinisiraan lang si Inday Sara dyan. So, ito pa, si Dila. Ang dila nito, maikli lang. Ganito lang, kita mo. Parang bubuli. Putang ina, ikli-ikli na ng dila mo. Sinungaling ka pa. Anong sasabihin na naman nito ni Kokey? Ito po ang bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Yun naman pala eh. Dali na natin yan sa Senado. Para magkaalaman na. Kasi kayo lang nagpo-propaganda eh. Hindi kasi sasagot sila Inday Sara. Kahit na anong paninira nitong mga to, hindi sila sasagot. Kasi nga, meron silang plano. Ang plano nila is sumagot sa tamang forum, which is yung impeachment court. And the reason why, alam ng mga ito na mahina yung kaso nila, kaya hindi pa nila dinadala yan sa impeachment court. Kasi alam nila, 3 years nang nakapaganda yung mga abogado ni Inday Sara dyan. May malulupit silang pangbangga sa lahat ng mga akusasyon ng mga punyetang ito. Naghahanap pa lang sila ng additional na mga ipupukol. Ang grupo ni Inday Sara, ready na sila. Putsang ina, taing-tain na nga sila. Let's go! Let's get it on. Ayaw pa rin nilang dalhin doon. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari, alam nila malulusaw yan doon eh. Ang gusto nilang mangyari, dito pa lang makapuntos na sila. Masiraan na nila si Inday Sara kasi gusto lang naman nila hindi manalo si Inday Sara sa 2028 eh. Which is alam natin, malabo mangyari yun. Kaya, yan ang ginagawa nila. Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na hindi pa nito natatanggap ang desisyon ng COA kaugnay ng 2022 confidential funds ng ahensya na lumabas sa pagdinig sa Kamara, kaya hindi pa raw sila makapagpokomento kaugnay nito. Samantala, handa raw silang gawin ang lahat ng naaayong hakbang kaugnay sa inisyong notice of disallowance sa 2023 confidential funds. Nagbabalik. So sumagot ang gusto kasi talaga nila sumagot si Inday. Para malaman nila ano ba kasing hawak nito, naka kwadro alas ba to? Pero sabi nila Inday, hindi pa kasi namin natatanggap eh. So hindi pa namin masasagot yan. Sasagutin na lang namin yan kapag nasa tamang forum na. Doon sila inis na inis. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.